Pagsapit ng taglagas ng 2015 pumasok na sa mas tahimik at hindi tiyak na yugto ang digmaan sa Afghanistan. Ang misyon ng NATO na dating namuno sa daan-daang libong sundalo ay halos tapos na. Umatras na ang karamihan sa mga dayuhang puwersa. Naiwan ang marupok na pamahalang Afghan na umaasa sa tulong mula sa mundo, patuloy na lumalaban sa matigas na insurhensyang ayaw mamatay. Ang Taliban ay naitaboy sa laylayan, sa mga liblib na lambak, mga daanan sa bundok at mga liblib na lugar ng isang bansang nag-iingat dahil sa mga dekada ng tunggalian. Sa mga pangunahing lungsod tulad ng Kabul, Kandahar at Herat, nagpatuloy ang buhay. Matatag pa rin ang gobyerno at marami ang maniwalang tapos na ang pinakamasama. Pero sa Hilaga, malayo sa mga sentro ng kapangyarihan at internasyonal na atensyon, ang lungsod ng Kunduz ay nanatiling nag-iisang himpilan sa bingit ng kawalang tatag. Isang lagusan papuntang gitnang Asya, estratehiko ang lokasyon at alanganin ang kapalaran. Lalong kumalat ang bulong-bulungan sa aktibidad ng Taliban kamakailan. May mga bulong-bulungan tungkol sa mga mandirigmang gumagala at mga nakatagong unit na naghihintay ng hudyat sa kanayunan. Isang umaga sa huling Setyembre, bago magbukang liwayway, nabasag ang katahimikan sa Kunduz. Isang sabay-sabay at walang awang pag-atake ang nagtulak sa mga puwersang Afghan sa sukdulan ng kanilang kakayahan. Ipinapakita ba ng pag-atake sa Kunduz ang lakas at pagbabalik ng Taliban sa kapangyarihan? Huling desperadong pagtatangka rin ba ito para maagaw ang kontrol? Huling pagtindig para sa Taliban. Maligayang pagdating sa Wars of the World. Pagsapit ng unang bahagi ng dekada 2000 at 10 nagsimulang magpakita ang Taliban ng nakakabahalang mga palatandaan ng muling pagbabalik sa Afghanistan matapos silang mapatalsik sa kapangyarihan noong 2001. Matagal nang nakasentro ang insureksyon sa Kandahar, ang espiritual na pinagmulan nito at sa kabisera ng Afghanistan na Kabul, kung saan ang mga suicide bomber at mga atake sa piling target ay patuloy na umaagaw ng atensyon ng lokal at internasyonal na komunidad. Halimbawa, ipinakita ng pag-atake sa Parlamento ng Kabul noong Hunyo 2015 ang tuloy-tuloy na kakayahan ng Taliban na umatake sa sentro ng kapangyarihan sa simbolikong paraan. Ang usapan sa seguridad ay nakatuon sa Kabul at matitibay na kuta sa timog habang napapabayaan ang hilagang bahagi ng bansa. At ang mga deployment mula sa International Security Assistance Force o ISAF sa Hilaga ay nanatiling kakaunti. Ipinakita nito ang mga kahinaan sa seguridad ng Afghanistan. Nakapag-organisa ang mga rebelde, dumami ang checkpoint at pinuna ng mga lokal na warlord ang puwang. Formal na natapos ang combat mission ng NATO noong Disyembre 2014 at binuwag ang ISAF matapos ang 13 taon. Pinalitan ito ng mas maliit na Resolute Support Advisory Mission na limitado sa pagsasanay, payo, tulong at proteksyon sa mga tagapayo, ngunit bawal lang sumabak sa labanan sa unahan. May 13,000 tropa ng koalisyon, kabilang ang 10,000 Amerikano, pero hindi sila pwedeng makialam maliban kung direktang nanganganib. Ang pagbabagong ito ay lumika ng isang mapanganib na kalagayan ng kawalang katiyakan sa kontrol ng teritoryo. Noong 2010 sinimulan ng Taliban ang estratehikong pagbabago sa paglipat ng kanilang puwersa sa hilagang lalawigan. Lumipat ang mga rebelde mula sa timog na kuta papuntang Kunduz, Baglan at Badakhshan upang ipakita ang kanilang abot at impluensya. Pag-alis ng internasyonal na puwersa, ang Hilaga mula sa dating mapayapang riyon ay napuno ng checkpoint ng rebelde, pagre-recruit at mga lihim na operasyon. Noong Abril 2015 naglunsad ang Taliban ng mga opensibang panubok sa paligid ng Kunduz. Ayon sa ulat, pagdating ng Mayo, matindi ang labanan sa ilang bahagi ng Shadara kaya napilitan ng pamahalaan na umasa sa Arbaki at lokal na pulisya ng Afghanistan para mapanatili ang posisyon. Kahit napalayas ng mga pambansang puwersang pansiguridad ng Afghanistan ng Taliban, hindi naging tuloy-tuloy ang presensya nila. Makalipas ang ilang buwan, bumalik ang Taliban sa mga dating nalinis na distrito.
Noong tag-init ng 2015 naging watak-watak ang kontrol sa lalawigan ng Kunduz, pati ang katapatan ng sibilyan at milisya habang lumalapit ang mga checkpoint ng Taliban. Sa panahong ito, may mga babalang di pinansin. Napansin ni analyst Michael Kugelman at kanyang sinabi, matagal nang pinupuntirya ng Taliban ng lungsod kaya ang pagkakabihag ng lungsod ng mga rebelde ay nagpapahiwatig ng kawalan ng kakayahan o kagustuhan ng mga puwersa ng Afghan na harapin ang banta na ito bago pa man mangyari. Ang pagkakawatak-watak ng militar at pamunuan ng politika ng Afghan, pati kawalan ng kumpirmadong kalihim ng depensa ay nagdulot ng pagkaantala o hindi paggawa ng mahahalagang desisyon. Ginamit ng mga komander ng Taliban ang mga kahinaang ito at palihim nagpasok ng mga sleeper cell sa lungsod ng Kunduz. Sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga pag-atake mula sa mga distrito ng Chardara, Aliabad, Kanabad at Imam Sahib, epektibo nilang napalibutan ng lungsod, naghihintay para sa sumunod na pagkubkob. Pagsapit ng Taglagas 2015 ang huminang presensya ng NATO, marupok na pamumuno ng Afghan at muling aktibidad ng Taliban ay nagdulot ng perpektong unos. Ang Hilaga na dating di pinapansin ay naging kritikal na punto at sentro nito ang Kunduz. Habang abala ang mundo sa Kabul at Kandahar, naghahanda ang mga rebelde sa Hilaga at ang Kunduz, dating ligtas, ay malapit ng magdusa. Noong madaling araw ng Setyembre 28, 2015 habang bumabalot ang dilim bago magbukang liwayway sa Kunduz, naglungsad ng maingat na pinlanong pag-atake ang mga Taliban na rebelde. Nagmula ang kanilang pag-atake mula sa hindi bababa sa tatlong direksyon. Chardara sa Kanluran, Aliabad sa Timog, Kanabad sa Silangan at Imam Sahib sa Hilaga na nagpapakita ng bihirang estratehikong pagsasanib sa labanan sa Afghanistan. Sa loob ng ilang oras, naggulo ng mga checkpoint ng kalaban ang Hilaga at Timog na daanan papasok ng lungsod, naputol ang galaw at supply ng gobyerno. Pinagsama ng Taliban ang sleeper cell at mga lantad na taktikang gamit ang mga mula. Sa kubli ng mga sumusulong na hanay, sinalakay nila ang bayan, pinalaya ang daan-daang bilanggo mula sa kulungan at inatake ang mga istasyon ng pulis at kampo militar. Ikinagulat ng maraming tauhan ng seguridad ng Afghanistan ang blitzkrieg na operasyon. Kahit na may humigit kumulang 7,000 sundalo at pulis ng Afghanistan sa lungsod na mas marami kaysa tinatayang 500 hanggang 1,000 na mandirigmang Taliban, mabilis na bumagsak ang maraming unit, iniwan ang kanilang mga pwesto nang sumiklab ang labanan sa lungsod. Dahil sa kaguluhan ng puwersa ng gobyerno, nagmadali ang mga natirang tagapagtanggol na magtipon sa paligid ng paliparan ng Kunduz, isang maliit na isla ng paglaban sa kanlurang labas ng lungsod. Daandang pulis, sundalo at sibilyan ang tumakas para maghanap ng masisilungan. Ilang ulat ang agad na lumabas tungkol sa mga pamilyang hindi pinayagang makapasok sa gate ng paliparan kaya marami ang napilitang manatiling nakakulong sa mga lugar na kontrolado ng Taliban. Pagsapit ng hapon, itinataas ng mga Taliban ang puting watawat sa Chowk Square bilang simbolo ng pagsuway at unang pagkontrol nila sa kabisera ng probinsya ng Afghanistan mula 2001. Nagparada sila sa lungsod gamit ang mga nakuhang police SUV, nag-selfie sa opisina ng gobernador at inilagay ang kanilang bandila sa mga gusali ng pamahalaan. Isang bangko, ospital at punong himpilan ng pulisya. Nakakatakot itong pagpapakita ng kapangyarihan ng Taliban. Samantala, ang mga sibilyan ay naiwang nababalot ng takot at kawalang katiyakan. Tahimik at walang tao sa mga kalsada, nakasara at tahimik ang mga bahay. Ipinaliwanag ng ulat ng Al Jazeera at Sinipi, ang lungsod ng Kunduz ay naka-lockdown. Ang mga kalsada ng lungsod ay walang tao habang ang mga residente ay nagkulong sa loob ng kanilang mga bahay. Matindi ang labanan sa lungsod, hinarangan ng mga kalsada at pinalibutan ng Taliban ang ilang istasyon ng pulis. Wakas ng CP. Isang residente ang nakausap ng The Guardian sa teleponyo habang may putukan at sinabi, sa ngayon parang hindi na lumalaban ang mga sundalo. Hindi makalabas ng bahay ang mga sibilyan, hindi sila pinapayagan ng Taliban. Wakas ng CP. Nagumapaw ang mga ospital sa mga sugatang naipit sa putukan sa kalsada. Iniulat ng isang sentro ng Doctors Without Borders na nakatanggap sila ng 66 na malubhang sugatan sa unang araw, kabilang ang 8 na patay pagdating. Sa loob ng paliparan, tumindi ang tensyon at kawalang pag-asa.
Naghanda ang puwersang Afghan suportado ng limitadong US Special Operations at suportang himpapawid para sa kontra-atake. Ngunit ang paliparan ay nasa ilalim ng pagkubkob. Ang mga kalsadang papasok at palabas ay may mga mina. May mga sniper ng Taliban sa mga burol at bumagsak ang moral ng mga napalibutang tropa. Sinubukan ng mga puwersa mula ibang lalawigan na basagin ang pagkubkob, ngunit napigilan sila ng mga pananambang at bombang itinanim ng mga rebelde. Pagsapit ng gabi, tila tuluyan ng napasakamay ng Taliban ang Kunduz. Hinalughog nila ang mga opisina ng gobyerno, pinalaya ang kaalyado, kinuha ang armas at nilimas ang mga bangko para sa pera. Ang suporta ng mga tribo at kasabwat na sibilyan ay pabago-bago. Sumunod ang ilang residente dahil sa takot, habang ang iba ay nagsabing hindi sila tinatakot ng Taliban sa ngayon at hinihikayat pang magbukas ang mga tindahan at ituloy ang normal na buhay. Hindi lang simpleng pagsalakay ng rebelde ang pag-atakay nito, kundi isang de facto na pagsakop. Bumagsak ang Kunduz halos walang paglaban na nagbunyag hindi lang ng kabiguang militar kundi ng sistematikong pagbagsak, may sirang pamumuno, watak na komunikasyon at maling pagtaya sa lahat ng antas. Nang sa wakas ay nakapasok ang mga mamamahayag sa lungsod, naitala nila ang mga eksena ng mga mandirigmang Taliban na malayang gumagala, mga ospital na puno at mga sibilyang takot na takot lumabas ng kanilang mga tahanan. Ang lungsod ay napasakamay ng Taliban, hindi dahil sa labanan o pagkubkob, kundi basta na lang kinuha. Matibay ng kontrol ng Taliban sa Kunduz kaya umatras ang puwersa ng pamahalaang Afghan sa alanganing depensa sa paliparan ng Kunduz. Agad na nagpadala ng mga karagdagang puwersa, humigit kumulang 5,000 sundalong Afghan kasama ang mga lokal na milisya at espesyal na unit na nagtipon sa paligid, umaasang makakagawa ng kontra-atake. Ngunit inasahan na ito ng Taliban. Ang mga pangunahing daanan ay nilagyan ng mga improvised explosive devices o mga IED at pinalibutan ng mga checkpoint ng mga rebelde dahilan upang bumagal ng husto ang mga konvoy ng gobyerno. Noong gabi ng Setyembre 29, nahirapan ang mga puwersa ng Afghanistan mag-organisa dahil sa matinding pagod. Nanawagan si Pangulong Ashraf Ghani ng kalma at idineklara na nagmomobilisa ang gobyerno niya para mabawi ang lungsod. Aminado ang mga lokal na kumander na sila'y nagtatanggol lang at kulang sa kagustuhan o kagamitan para umatake. Ayon kay Muhammad Zahir Nayazi, hepe ng distrito, may sapat kaming puwersa laban sa Taliban, ngunit wala ng kagustuhan o determinasyon na lumaban. Wakas ng CP. Sa ganitong critical na sandali, mas mariing nakialam ang mga puwersa ng US at NATO. Noong gabi ng Setyembre, 30 ang mga US Special Forces na tagapayo na nasa paliparan ay direktang inatake. Kinumpirma ni Colonel Brian Tribus, isang tagapagsalita ng Resolute Support, na sila ay lumaban para sa sariling depensa at hanggang 100 US Special Operators ang tumulong sa mga sundalong Afghan na naging isa sa mga unang sagupaan sa lupa mula noong 2014. 3 airstrike ang inilunsad noon, tinarget ang tangke ng Taliban at pagpupulong ng mga kumander ng rebelde na pumigil sa paglusob. Samantala, nagpatuloy ang matinding labanan sa lungsod ng Kunduz. Nagsagawa ng paminsan-minsang mga raid sa lungsod ang mga espesyal na puwersa ng Afghanistan sa tulong ng mga tagapayo ng NATO at suportang panghimpapawid. Nasangkot sa putukan ang mga natakot na sibilyan. Isang lalaking residente ang nagsabi sa CNN tungkol sa kanyang karanasan at sinabing, "Hindi namin alam ang aming gagawin at kung saan kami pupunta. Malapit ako sa pangunahing rotonda ng Kunduz nang umigding ang labanan ng gobyerno at Taliban at ilang metro lang mula sa akin nagpaputok ang mga Taliban. Tumakbo ako sa ligtas na lugar pero tinamaan ng shrapnel ang kamay ko at nasugatan." Wakas ng CP. Sinabi niya na sarado na ang mga tindahan, may brownout sa lungsod at mahirap maghanap ng pagkain. Napansin din niya ang Kunduz ay naging parang lungsod ng multo. Sa labas ng lungsod, particular na nabanggit ang labanan sa Bos Kandahare. Napaligiran ang US-Afghan Patrol na nag-ooperate batay sa impormasyon sa pinagtitipunan ng Taliban. Nang nagpaputok ang mga rebelde mula sa iba't ibang direksyon, tumawag ng airstrikes ang tropa ng koalisyon mula sa C-130 at Apache helicopter para makawala. Nagkaroon ng kaswalti pero umatras ang mga rebelde. Ang labanan ay bahagi ng mas malawak na tunggalian para sa kontrol ng lungsod na nagpapakita ng kakayahang umangkop ng Taliban at pagdepende ng puwersang panseguridad ng Afghanistan sa air support.
Hindi rin naging pasibo ang mga mandirigma ng Taliban. Nagsimula rin sila ng sariling kontra-opensiba. Habang sumusulong ang tropang Afghan, nagsagawa ng ganting atake ang mga militante gamit ang ambush at bomba sa gilid ng kalsada. Inamin ng isang Taliban commander na layunin ng kanilang taktika na paghiwa-hiwalayin ang mga puwersa ng Afghan sa pag-atake mula sa iba't ibang panig para guluhin ang depensa nito. Sa gitna ng gulo, kadalasan bumabagsak ang sistema ng pamumuno at koordinasyon, naihiwalay ang mga unit, bumabalik ang supply na truck at pumapalya ang komunikasyon. Noong Oktubre, isanabawi ng mga puwersa ng Afghan sa tulong ng US Air Support at mga espesyal na tagapayong nasa lugar ang mga mahalagang gusali ng gobyerno at ilang bahagi ng sentro ng lungsod. Ayon kay Sadiq Sadiki, tagapagsalita ng Afghan Interior Ministry, malaki ang naging kaswalti ng Taliban at napipilitang umatras pabalik sa labas ng lungsod. Gayunpaman, pabago-bago ang labanan. Sa halip na isang mabilisang paglusob, naging operasyon ito ng paglilinis kada blok. Iniulat ng militar ang mga hiwa-hiwalay na bakbakan hanggang malalim na ang gabi. Pinangunahan ng espesyal na puwersa at tagapayo ang mga unit ng Afghan sa paghahanap sa bawat bahay. Estratehikong sandigan pa rin ang paliparan. Kung wala ito, magiging imposibleng mabawi ang lungsod. Para sa mga sibilyang Afghan, nagdulot ng takot at kakulanan ang labanan. Ayon sa Al Jazeera, hindi bababa sa 100 at 10 hanggang 200 sibilyan ang napatay o nasugatan, na ang mga ospital ay napupuno at libo-libo ang tumatakas. Sinabi ng tagapamahalang residente ng radyo na si Sadika Shirsa, natatakot kaming lumabas ng bahay, baka bugbugin kami ng Taliban. Walang kuryente, walang tubig at lahat ng tindahan ng rasyon ay sarado, wakas ng pahayag. Pagtapos ng Oktubre 1, nabawi muli ng puwersang Afghan ang malaking bahagi ng Kunduz kahit sugatan at pagod sila. Pero ang mahirap na tagumpay na ito ay may kapalit na kabayaran. Watak-watak na labanan sa lungsod, bumabagsak na moral, pag-asa sa mga banyagang tagapayo at matinding naapektuhan ang mga sibilyan. Magpapatuloy ang labanan paminsan-minsan hanggang kalagitnaan ng Oktubre. Ngunit ang mga unang araw, ang desperadong kontra-atake sa paliparan, pagdating ng US espesyal na puwersa at karahasan sa mga kalsada, ang tutukoy sa katangian ng pagkubkob. Ipinakita nito ang kahinaan ng militar ng Afghanistan at ang labis nilang pag-asa sa internasyonal na suporta para sa kaligtasan. Gayunpaman, hindi magtatagal ay ang mga aksyon ng militar ng Amerika ang magtutuon ng pansin sa Kunduz na magdudulot ng internasyonal na pagsusuri at galit. Sa madaling araw ng Oktubre 3, 2015, habang ang puwersa ng Afghan na suportado ng mga tagapayo ng US ay sumusulong sa lungsod ng Kunduz. Ayon sa intelihensya, ang mga mandirigma ng Taliban ay nasa isang compound sa gawing kanluran ng lungsod na pinaniniwala ang ginagamit bilang command center o imbakan ng armas. Pinayagan ng mga tagaplano ng militar ng US ang pag-atake mula sa AC-130U Spectre gunship, isang mababang lipad at napakatumpak na eroplano para sa malapitang suportang himpapawid sa labanan sa lungsod. Layunin nitong wasakin ang mga posisyon ng mga rebelde at protektahan ng sumusulong na tropang Afghan malapit sa gusali ng National Directorate of Security. Ayon sa ulat, binigyan ng Afghan Special Forces ang crew ng Amerikanong gunship ng mga koordinato at paglalarawan ng target. Napatunayang mali at delikado ang impormasyong ito. Dumating ang eroplano sa silangang gitna ng Kunduz bago mag-6 ng umaga lokal na oras. Nagkaaberya ang mga gamit sa nabigasyon, hindi gumagana ang mga sistema ng komunikasyon at inakala ng mga tripulante na tinamaan sila ng rocket kaya napilitan silang lumihis sa kanilang orihinal na ruta. Sa gitna ng kaguluhang ito, napagkamalan nila ang Medicine Sans Frontiere o MSF Trauma Center, isang ospital ng Doctors Without Borders na matatagpuan mga 300 metro mula sa tunay na target bilang kampo ng kalaban na inilarawan sa mission brief. Sa pagitan ng 0608 at 0715, nagpakawala ang gunship ng sunod-sunod na putok ng mga bala ng 100 at 5 mm kanyon sa ospital, binumba ang pasilidad ng mahigit 1 oras at umabot sa 211 na bala ang pinaputok. Winasak ng pagsabog ang intensive care unit, operating theater at mga ward na tinakbuhan ng 105 pasyente at 80 staff. Naipit sa bangumot ang staff at pasyente. Inilarawan ng MSF ang nakakasakit sa pusong eksena at sinabing nasunog ang aming mga pasyente sa kanilang mga kama, napugutan ng ulo o naputulan ng mga paa at kamay ang aming mga medical staff.
May mga binaril mula sa ere habang tumatakas sa nasusunog na gusali. Wakas ng CP. Ikinuwento ni Heman Nagaratnam, pinuno ng mga programa ng MSF sa Hilagang Afghanistan, ang kanyang karanasan ng magtakbuhan ang mga nakaligtas papunta sa mga bunker habang binobomba. CP, sumabog ang mga bomba tapos narinig naming umikot ang eroplano. Nagkaroon ng saglit na paghinto tapos may sumunod pang mga bomba na tumama. Paulit-ulit itong nangyari. Paglabas ko ng opisina, nilalamon na ng apoy ang pangunahing gusali ng ospital. Yung mga nakakatayo pa ay agad tumakbo sa dalawang bunker para maghanap ng ligtas na lugar. Pero yung mga pasyenteng hindi nakatakas ay nasunog ng buhay sa kanilang kama. Wakas ng CP. Pagsapit ng 0:15 matapos ang airstrike, hindi bababa sa 42 katao ang patay, kabilang ang 24 na pasyente, 14 na staff at 4 na iba pang sibilyan at 12 na ang iba pa ang nasugatan. Bago ang pag-atake, maingat na ibinahagi ng ospital ang kanilang GPS coordinates ng paulit-ulit sa mga otoridad ng Estados Unidos, Afghanistan at NATO. Binigyang diin ng MSF na walang armadong mandirigma sa loob, tanging mga sugatang sibilyan lamang at walang mga mandirigmang Taliban na gumagamit ng pasilidad bilang taguan. Sa kabila ng pag-iingat, napatuloy ang pambubumba. Nagpadala pa ng ilang agarang distress call ang mga tauhan ng MSF diretso sa Resolute Support Headquarters. Ngunit kahit ganon, tuloy pa rin ang pambobomba. Nagpatuloy ang pag-atake ng 17 minuto matapos makarating ang unang babala sa military HQ. Ngunit sa oras na yon, natapos na ng AC-130 ang pambobomba nito. Tinuligsa ng MSF ang pag-atake bilang krimen sa digmaan at nanawagan ng independenteng investigasyon. Noong Nobyembre, nagsagawa ng opisyal na investigasyon ang militar ng US sa pamumuno ni General John Campbell. Inilarawan niya ang pangyayari bilang isang trahedyang pagkakamali at iniugnayan sa kuna sa ayon sa kanya pagkakamali ng tao na pinalala pa ng mga pagkukulang sa sistema at mga proseso. Binanggit din niya ang maling target coordinates, sirang komunikasyon at kakulangan ng no-strike data sa eroplano. Ibinunyad ng investigasyon na kahit ang Afghan forces ang unang humiling ng suporta laban sa Taliban malapit sa ospital, US pa rin ang nagdesisyon na bombahin ang lugar na ginawa ng kulang sa kaalaman sa sitwasyon. Naggitngit ang pandaigdigang reaksyon at mabilis ang naging epekto. Inilikas ng MSF ang lahat ng staff at isinara ang tanging trauma hospital nila sa Hilagang Silangang Afghanistan. Ayon kay Christopher Stokes, pangkalahatang direktor ng MSF, tinatayang 30 ang namatay at daan-daang libo ang pinakakaita ng pangangalagang nakapagliligtas ng buhay sa Kunduz. Dahil lang ang ospital ng MSF ang pinakamalapit na malaking gusali sa isang bukas na parang at halos tumutugma sa paglalarawan ng nilalayong target. Wakas ng pahayag. Pinagbawalan ng mga otoridad ng US na lumipad ang flight crew at idinitin ang mga miyembro ng Special Operations Team habang naghihintay ng susunod na aksyon. Kahit nagsorry si Pangulong Obama at naglabas ng ulat, sinabi ng MSF na kulang ang investigasyon ng militar at nanawadan sila ng independenteng investigasyon mula sa International Humanitarian Fact-Finding Commission. Ang pamubomba sa Kunduz Hospital ay hindi lang sumira ng gusali. Sinira nito ang tiwala sa pagsunod ng koalisyon sa internasyonal na makataong batas. Pinahina nito ang medical na suporta sa mga sugatan at nag-iwan ng pangmatagalang masamang epekto sa mga susunod na makataong operasyon sa mga labanan sa Afghanistan at iba pang lugar. Noong kalagitnaan ng Oktubre 2015 matapos ang 2 linggong labanan, nabawi ng Pwersang Pansiguridad ng Afghanistan sa tulong ng US Air Support at tagapayo ang karamihan ng Kunduz. Napanatili ng mga tropa ng gobyerno ang kontrol sa karamihan ng mga distrito ng lungsod at naglaho ang mga lugar na hawak ng mga rebelde habang unti-unting umatras ang mga mandirigmang Taliban patungo sa kanilang mga kuta sa kanayunan. Ipinagdiwa ng opisyal na salaysayang tagumpay, ngunit noon nagawa na ang pinsala. Kabilang sa mga iniwang pamana ay ang matinding pinsala sa tao at material na yaman. Ayon sa pagtataya ng UN, hindi bababa sa 848 sibilyan ang napatay o nasugatan sa panahon ng pagkubkob. Buong mga komunidad ay nawasak. Ang mga tindahan, paaralan at mga bahay ay naging guho.
Ayon sa UN, mahigit 100,000 katao ang nawala ng tirahan. Ang ilan ay tumakas sa mga karatig na probinsya habang ang iba ay nagsisiksikan sa mga kampo para sa mga lumikas sa loob ng ban sa gitna ng matinding kalagayan. Lalong lumala ang epekto sa dati masiglang sentro sa Hilaga dahil sa pinsala sa lokal na infrastruktura. Kasabay nito, mabilis inangkin ng Taliban ang tagumpay sa pag-atake sa Kunduz. Ipinagmamalaki ni Zabihullah Mujahid, tagapagsalita ng Taliban, na naabot ng kanilang pag-atake ang layunin nila. Sinabi rin niya na pinalaya ng Taliban ang daan-daang mandirigma mula sa kulungan ng Kunduz at umatras upang protektahan ang mga sibilyan mula sa dagdag na pambobomba ng Amerika. Kumalat online ang mga larawan ng puting bandila na iwinawagayway sa mga nasakop na institusyon. Ang nasamsam na armas, nilimas na vault ng bangko at publisidad mula sa parada ay nagpalakas sa propaganda ng mga rebelde. Para sa maraming tagamasid, naging mahalagang psikolohikal na punto ng pagbabago ang Kunduz, makapangyarihang simbolo ng katatagan ng Taliban. Hati ang mga analista. Itinuturing ng ilan ang Kunduz bilang panandalian at lokal na tagumpay, isang pagsalakay ng mga terorista na agad napigil ng Afghan forces sa tulong ng internasyonal na komunidad. Nagtaas ng alarma ang ilan. Ayon sa Brookings, inilarawan ang pansamantalang pamumuno ng Taliban bilang isang napakalaking paglusob sa isang lalawigan na maaaring magdulot ng matinding pagyanig sa hilagang Afghanistan. Sa pagbalik tanaw, hindi ang pagkubkob sa Kunduz ang huling laban ng Taliban. Sa halip, ito ay naging babala ng mga susunod na mangyayari. Magpapatuloy ang mga rebelde sa pag-atake sa mga kabisera ng probinsya tulad ng Herat, Lashkargah at Kabul. At pagsapit ng Agosto, 2021 muling mababawi nila ang Kunduz ilang araw bago tuluyang pabagsakin ng pamahalaan ng Afghanistan at sakupin mismo ang Kabul. Ang pansamantalang pagkawala ng Kunduz noong 2015 ay babala sa mas malawak na pagbagsak. Para kanino nga ba talaga naging huling pagtindig ang Kunduz? Siguradong hindi para sa Taliban. Babalik sila ng mas malakas. Maaring sabihin mong ito ay mas malapit sa huling pagtindig ng pamahalaang Afghan at isang madilim na paunang sulyap sa kung ano ang naghihintay sa hinaharap. Kahit tumatras ang Taliban dahil sa presyon, ginamit nila ang maikling pananakop para ipakita ang lakas at lawak ng kanilang organisasyon. Ang nangyari sa Kunduz noong 2015 ay hindi huling kabanata para sa mga rebelde, kundi maagang bersyon ng paparating na katapusan. Ang maikling pananakop noong 2015 ay naging paunang senyales ng tagumpay ng Taliban sa Kunduz noong 2021 na sinundan ng pagbagsak ng pamahalang Afghan at pagkuha ng Taliban sa Kabul. Kaya, saan na nga ba ngayon ang Afghanistan? Hawak pa rin ng Taliban ang kapangyarihan at namumuno sa ilalim ng watawat ng Islamic Emirate of Afghanistan. Namamahala sila sa pamamagitan ng isang pansamantalang pamahalaan at naglalagay ng mga tauhang tapat sa kanila sa mahahalagang ministeryo pero kulang pa rin sa diplomatikong lehitimasyon ang rehimen nila. Sa ngayon, Russia lang ang opisyal na kumilala sa kanila habang hindi pa rin sila kinikilala ng kaluran at iba pang estado dahil sa patuloy na paglabag sa karapatang pantao. Ang bansa ay dumaranas ng matinding krisis pang makatao. Higit sa 23 milyong Afghan, mahigit kalahati ng populasyon ang nangangailangan ng tulong para sa pagkain, tubig, kalusugan at sanitasyon. Iniulat ng Human Rights Watch at Amnesty International ang matinding pagsupil sa kababaihan, mamamahayag at kritiko. Kasama rito ang pagbabawal sa mga batang babae na makapag-aral sa sekundarya at universidad, pagbabawal sa kanila sa mga parke at trabaho, at muling pagpapatupad ng malulupit na parusa tulad ng pampublikong paghahagupit at pagbato hanggang mamatay. Naglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court kina Taliban leader Hibatullah Akhundzada at punong mahistrado Haqqani dahil sa krimen laban sa sangkatauhan kaugnay ng pag-uusig sa mga kababaihan at batang babae. Patuloy na nakikibahagi ang mga humanitarian NGO at mga bilateral na donor. Mahigit $20 bilyong nang naibigay ng Estados Unidos mula 2021 bilang tulong, ngunit alanganin ng paghahatid dito dahil sa panghihimasok ng Taliban, mga parusa at limitadong formal na pagkilala. Patuloy na dinedeport ng Iran at Pakistan ang mga Afghan pabalik sa Afghanistan na nagpapalala sa krisis ng mga refugee lalo na sa kababaihan. Ang seguridad sa Afghanistan ay naging masalimuot na kalagayan.
Habang kinakaharap ng Taliban ang mga hamon mula sa mga insurgent tulad ng IS Khorasan, Tehreek Taliban Pakistan at National Resistance Front, naikonsolida na nila ang kontrol sa mga estruktura ng Estado. Ang ekonomiya ay lumiit ng 30 hanggang 35% mula nang sila ang namuno at nananatiling umaasa sa tulong, ngunit humupa na ang malawakang digmaang sibil. Ang pagbagsak at pagbawi ng Kunduz noong 2015 ay naging babala na nagmistulang hudyat ng pagbabago. Ipinakita nito ang kahinaan ng Estadong Afghan, limitasyon ng internasyonal na estratehiya at pagbabago ng paraan ng Taliban sa digmaan. Ngunit kahit noon, kakaunti ang makakaakalang makalipas ang 6 na taon, ang grupong iyon ay muling sasakop hindi lang sa Kunduz, kundi pati sa kabiserang Kabul at muling makakakuha ng kapangyarihan sa bansa. Muling namumuno ang Taliban na yon, ngunit ang kanilang pamahalaan ay nagdurusa sa pagkakabukod, pinahihina ng parusa at kilala sa panunupil. Bagamat nagtapos sa tagumpay para sa mga Afghan ang pagkubkob sa Kunduz noong 2015 hanggang ngayon, nananatiling hindi tiyak ang kanilang kinabukasan.